kasi alam ko hindi niyo kailangan ng pera. Madami kayong pera. Hindi ka mo dapat. Hoy! Putang ina! Hi guys! We're back with another video! And now, nandito si Peter, nandito si Porda, and it's already 11:10 ng gabi. Kasi ang gagawin natin ay One Shot, One Makeup! Tignan natin kung sino yung malalasing, mag-aamok, magmamaoy, magsasabi ng mga hinanaing sa buhay. Ang One Shot, One Makeup ay every lagay na kunyari foundation, iinom tayo. But anyways, before that, let us show our makeup kit. Yay! Kanto yun, nandito lahat ng mga kakailanganin namin. Hindi ko alam ang laman ito. Kasi binigla lang namin siya, so bahala na lang siya. Actually, makeup artist siya, guys. Hey! Ay, sorry. Ito yung lang yung dala kasi. Actually, ako very normal lang kasi yung makeup ko kasi iba talaga ako eh. Oo. Medyo Ako Parang Daniel. discreet. Discreet. Neutral. Minimalist ka nga. Pero hindi ang makeup ang bida sa atin ngayon. Ang bida ay Alan! So, ang challenge natin is walang lemon, wala si Mami Oni, asin lang tayo, guys. Wala rin tayong shot glass, kundi ito lang. So, habang nag-shot kami, meron rin kaming babasahing mga question, revelation, and our thoughts. Sige pa, mag-play ka muna ng TikTok mo. May mga revelation dito, may mga kwentuhan, and ano yung mga, pakiramdam natin as a content creator. But anyways, hindi nila alam yung tanong, only me ang nakakaalam since account ko naman to. Anyways, mag-shot na tayo. Natanga una pa lang, hindi pa tayo agad tayo, wala pang kontur. Kayo na lang. Relax. Ang singsing natin! Oh my God! I-share ko lang sa inyo na ang singsing namin ay couple and Bulgaracas. Oh my God! Primer. Oh my God. Saka, mag-pressure nako. muna, mag-pressure muna. Ay ako, okay na eh. Face card never decline. Ay, Alright? Makapit ang makeup kapag naka-primer muna. Dapat foundation na agad ay kasi papapadami yung inom natin ito. First question. Medyo mabigat na yung unang question natin. By the way guys, this is Porda, this is Peter. Kilala nyo na yan sila. Hindi ko na kailangan i-intro pa yan. Kasi sa TikTok, sa Nicknock kami ay nagwawalang kwenta. Every month may mga ganap sa buhay. So alam yan, Mr. Blink Glow na TikTok account and for the person na account and Dan Laudit. Anyways, first question is, what is your biggest pet peeve? Ang pet peeve ko siguro alam mo yun, very luxury and very fancy siya outside pero hindi niya, alam mo, hindi niya nabibigyan ng yung family niya. Okay. Yung, alam mo sometimes, for example, Social climber. Parang parang ganun. Pero minsan kasi yung iba, parang di ba parang inner, healing daw the inner child or whatsoever. Pero for me kasi, it's really important talaga na, kapag ano yung nararamdaman mo na experience mo, you have to share it with your family and friends. Exactly. Kasi ang taong marunong magmahal sa pamilya is talagang parang it's a symbolism na maayos kang tao. Kasi you know how to prioritize yung mga taong nakagisnan mo. Pero depende pa rin siguro yun sa action natin. At depende sa nakagisnan mong pamilya. Kasi hindi lahat kompleto yung pamilya, maayos na pamilya. Guys, ang pet peeve ko, yung sa suklay. Alam niyo yung pag nagsuklay ka, ang daming buhok na matitira. At the same time, ayoko nung madaming buhok sa sahig. Ayoko ng gusot na cover ng kama. Gusto ko Gusto tuwid. niya kalbute. Gusto ko tuwid yung cover ng Siguro kama. medyo OCD ka kasi, again, disclaimer, kasi yung sa mga buhok, meron tayong mga friends, brothers and sisters, na nakaka-experience ng health problem when it comes to their hair loss, and this is disclaimer na this is not to offend anyone. Naman. It's just that meron yung parang healthy naman, kaso lang yung mga buhok is gets nila talagang yun, guys. nagkakalat-kalat everywhere. Basta ayoko nung ganun. Ayoko ng, dito, yun nga yung gusot yung cover ng kama. Gusto ko tuwid. Gusto ko naka-close yung zipper. Mga ganun. Yung parang hanger, kunyari kulay green, tapos may isang kulay blue. Oo, gusto yung mo parang palitan. ganun. Siguro, More on OCD OCD siya talaga siya. Perfectionist for that. Perfectionist siya. Perfect and siya. Perfect ang ganda ka? ng face eh. Perfect. Ang sakit ng dibdib ko sa isang hat. My biggest pet peeve is yung tinatawag mo siya, tapos, or may sinasabi ka sa kanya, tapos kailangan ng response from that person, pero hindi nagre-react. Ayaw. Alam mo yung ayaw. kumain ka na be, tapos alam mong narinig niyang kumain ka na at kailangan mong sumagot kung oo o hindi. Ayaw Ano na, eh, yung ganun. Sabi mo, yun. thank you, babe. Walang welcome? Ganun ako. Ayun lang naman. Next shot. Next shot. Cheers!
is madami yan na amoy niya ba? Next na gagamitin ko is this color corrector from EC. EC, baka naman. Tevion. Tivion? Social to? Oo. Ako, Bakit ang gagamitin ko lang na na-proceed? foundation is Kasi mga this PR one. ko yan. Pure. Habang naglalagay sila ng kanilang mga recorridos dyan sa mukha nila, next question is, kailan ka nag-start as a content creator? So, while you guys are fixing this, I'm gonna answer the question. Nag-start ako maging content creator year 2020. But I was working na sa BPO na 2019. So, 2020, nag-start ako mag-explore. Ang dami ko na pagdaanan. 2021, nag-explore pa rin ako. 2022, dun ako na-discover as mentor. Yung 2022, ayun yung parang mga scamming content, parang entertaining at the same time, awareness sa lahat ng tao na meron palang mga kalakalang scamming pero hindi natin napapansin na nai-scam na tayo. Ako, nag-start ako ng pagiging content creator year 2021. Ako is parang second year college sa Mindoro, EB Psychology yung tinitake ko, and then pandemic siya. So, meron kaming online class at online performance, which is yun yung magre-recite ka, parang online communication, and then nag-recite ako and naka-video siya. So, ang dami kong bloopers doon, ang dami kong mali. So, nung ini-edit ko yung whole video, ang dami niyang bloopers. So, nag-decide ako, wala lang, random lang. So, try ko nga upload. Tapos pag-upload ko, parang 16 minutes, parang 20k likes na agad. Tapos hanggang umabot siya ng, hindi ko alam kung ngayon is parang nasa 25 million views. Ay, yung naka-color pink ka? Yes, yung, Oo, did you know that the naka-follow. food in agriculture? Ang galing. Sobrang bobo mo. Dami Which is ko. totoo. Sabi ko, ibig sabihin, kaya nila nagustuhan, Dami mo. ang daming nakaka-relate ng video na yun. So, doon nag-start and dinalasing ako. Tapos, yun na yung kung ano-ano na yung English ko. And then, boom, hanggang ngayon is... Boom! Ayun, boom. Panis! Boom, 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 panis! panis. This is the best time also to answer this kasi nga, some of the bashers now, kasi I'm having bashers na din eh. Sinasabi nila parang kumakapit daw ako sa mga content creators like you. When actually guys, ang hindi kasi alam ng iba talaga, if may chance lang talaga na wag akong gumawa ng TikTok account ko or whatsoever, I will not do it. Kasi nga, gusto ko talaga private life, business kasi yun yung bread and butter ko. But the reason kasi na tawag ito, siguro mas nag-grow yung following ko kasi nga there are times na remember ko like sila Dan, they wanted me to open the camera when actually di ba sinasabi ko nga wag na pero doon ko na-realize na sabi ko okay, para nakaka-grow nga siya sa engagement at the same time I can easily promote the product, the brands. And yeah, to be honest with you, I'm enjoying it pero I don't think I have to say this pero hindi kasi ako yung parang content creator ngayon na parang ikakamatay if nawala yung content, yung TikTok ko, parang ganun. Parang gano'n, parang meron kang other option Yeah. kasi you can live without this app. Oo. Parang Hindi ganon. katulad natin na ito bread and butter. At saka totoo yan kasi syempre, pag businessman ka tapos ang target mo is nasa online, mas madali ka makakuha ng mga buyers if you are well known. Yeah. Diba? Yung parang you have the big platform and big community and ang gagawin mo na lang, papaikot-ikutin mo na lang kung mga binibenta mo and ini-explain mo lang sa mga bagong pupunta sa'yo na mga buyers, yung mga products mo. And thank you so much. Anyways, next na tayo. Shot tayo. Third shot. Bilis ang shot nila dito. Ako, mag-foundation ako. Tapos ka sa foundation. Yeah. Contour na sa'yo, tapos sa kanya Hindi ako concealer. nagko-concealer. Ako, okay, bash na kasi hindi ako marunong mag-makeup ng mga... Dahil kaya yun na yung makeup namin kasi hindi naman kami ganun-ganun. Ito lang yung way namin to protect. Look. para lang hindi mabash sa mga mukhang hindi perfecto. Hindi, kahit pa paano kasi, feeling ko, in 8 months, parang nakitaan ko kasi ng progress yung makeup ni Dan. Oo. Ako din. I swear. Kasi dati mukhang... Oo mo kung Mag-brown pastilyo. glass. Grabe, doon ako Tsaka makikita niyo maangat. yung unang Mas event mauna. namin together ata ni Dad para Pero ngayon, kanina dami nang alam, nakalimutan. te. Siguro talaga. Lalo yung last travel natin, Bali ata yun. Perfect, Totoo, no? Ang ganda ng makeup. Para akong niluluto ng AI. Ganon ang atake ng makeup ko. Ganun ba yun? Ganon Gaganon yun. din, Gaganon gaganon ko pala yun. Ay, put. Oy! Yung order din gumagaling. Pero hindi Diba? ganon. Hindi Lapit, ganun hindi mo gan. nagamitin. Hindi guys, alam niyo naman na subaybayan din nila yung hindi talaga ako marunong mag-makeup kahit eyeshadow. Okay, for... Thank you lang! Ano yung character mo na nadadala mo on and off the cam? Ako guys, yung pagiging madaldal ko talaga at makulit, maingay, yun naman talaga kasi way back 2013, taas. Kasi guys, ano talaga, on and off cam, madaldal talaga ako. Noon nga, nung high school ako, laging sinasabi... Kaya pala mabaho. Ay, may Sorry, amoy nga sorry. eh. Lagi kasing sinasabi ng mga kaibigan ko na, ano
ano mo, ang daldal mo, ganyan, may mararating ang kadaldalan mo. Tapos may mga friends ba ako nagbibiro na may chance na nga daw na sumikat. Kasi hindi mo sa bagano guys, marunong kasi ako sumayaw. Tapos marunong... Wala, niyayabang mo Hindi, ang ah. ibig ko sabihin, syempre, meron ka... Marunong pala. Kasi this is to brag, not to inspire. Hindi, ang ibig ko sabihin, syempre, alam naman natin na malaking puhunan ng talent din. Kumbaga, Puhunan. puhunan. Puhonananan. So, ayun. Hindi. Ogo. Yun nga, so sabi ko, yun na nga. Yun Hindi pala nga, eh. yun nga yung character ko na nadadala ko on and off cam, yung pagiging makulit madaldal. Character ka pala. Hindi, lagi mo akong Ay, sige, pinuha. Akala ko robot ka Kaya lang. mag-open forum ko. Ayun. Itakas niyo ako, pag kayo Sige, go. nakikinig ako. Ayoko na nga! Ay! Chareches. Okay, go, ikaw naman. Ikaw naman, Pets. dahil Ako ako naman, siguro nadadala kong karakter. Ang nadadala kong karakter, siguro pagiging ano talaga, pagiging negosyante. Kasi kung alam niyo lang, kasi yung content ko naman talaga, more on business talaga yun dapat, okay? So, kung ano ako sa TikTok guys, ganyan na ganyan talaga ako in person. Ganun ka pala? Yan ka na din. At siguro share ko na din, kasi nga, marami din nagko-comment, tsaka nagtataka na, pag nakikita nila ako kay Dan, tsaka kay Forda na content, na sobrang likot, actually, ganun ako kapag sila lang yung kasama. Di ba? Pero pag hindi sila yung kasama ko, hindi naman ako ganun eh. Kaya hindi nyo ako makitaan sa content ko na ganun ako. Totoo. Minsan may mga character tayo na nakadepende sa kasama natin. Yes. Kaya nasa pamilya tayo, medyo Ilabas demure natin. tayo. Pero kapag banding with friends, talagang parang warsyakan. Yung parang first time lang makalabas. But anyways, yung character na nadala ko on and off the cam is, I would say na knowledgeable. Kasi on and off the cam talaga, I know na may substance minsan yung sinasabi ko. Pero most of the time kasi, may mga comedic, medyo nakakatawa talaga yung mga content ko. Pero kapag feel ko na parang nasa era ako na I wanna share things about this and that, talagang medyo seryoso ako. Especially ngayon na nagagawa ko ng content about TikTok affiliate, tutulong tayo sa mga alam mo yung mga nag-i-start na maging aspiring to TikTok affiliates, parang na-appreciate nila ako na nagbibigay ako ng ideas and mga tips on how to grow on their own platform. And off-cam kasi, I am that type of friend na kahit na medyo madaldal, maingay, palatawa, and medyo hindi seryoso, pero once na naging seryoso ako, merong substance. And Brute can testify this. Kasi si Brute ang madalas ko din talagang napagsasabihan kapag medyo merong hindi okay sa kanya. And next na tayo, sabi ko sa inyo, huwag nang tapusin agad yung topic eh. Kasi mapapainom agad kayo eh. O, sino mag-a-adjust kami na ano? Si mama na lang. Mama na lang. Ayan nga, nanonood siya. Oh. Mama Ayun, ko. dark humor. Ayun ang mga, eto guys, yung mga karakter namin na kapag ginawa na, pag Sa di nyo iba? naintindihan, ay, Ay, ma-open talaga kayo. Pero kami na nagkakaintindihan. Kaya Lahat, Matita, pati hello. kaduluduluhan ng pamilya idadamay. Pero pagka hindi ka bilong, maiiyak ka. Korerek. Korara. Cheers na tayo. Oh my God. Konselasyon na ako. Liquid blush muna. Oh my freaking goodness. Maglagay lang ako before I ask the question para lang medyo Kasi kapag nag-question agad ako, guys, dire-diretso yung boka eh. Next question that we have on the board is, name a content creator you admire the most. Oh my gosh. Nagulat ako. Sino pwede sumagot? Ikaw na una kasi kagaling una ako, tapos si Ford na naging una. Tapos Okay. Okay. Ako to be honest hindi dahil sa friend ko na ngayon si Mentor, pero alam niyo ba, during pandemic talaga, alam din yun ng some of my friends or some of my special, it was Mentor. Ina-admire ko talaga actually, is ikaw. Alam mo bakit? Ito kasi guys he can really handle kasi talaga bashing. So, imagine ako nga magkaroon ng konting bashing, sobrang ako, natatawag na ako sa mga attorney agad. Pero siya, alam mo yung, he can still portray the act of gusto ko maging ganito kasi may pangarap ako. He can ignore talaga the bashers. Like, legit na, alam mo yung napurga, na immune na siya, na kayang-kaya niyang i-handle yung bashers, and he can actually beso or kiss or hug kapag may nakita siyang basher sa harap. For example, sa isang event. Kaya din siguro parang, tawag nito, parang it's easier for him to mingle again and to socialize with anyone kahit naging basher niya or Kahit ginabo ka? Oo, kayang-kaya niyang kayang-kaya. Well, actually, to answer that to add some context about that, kasi kapag nababash ako, I am that type of person na parang more than bashing kung ano yung goal ko sa life.
parang kunyari, it's normal to have haters in life. Kahit hindi ka content creator or artista, kahit simpleng nagtatrabaho ka sa office mo, if your boss don't like you, meron kang hater sa life. Merong taong nagiging hindrance sa life mo to pursue what you want in life. Kaya nga, di ba, may mga iba sa office na kaya hindi ka ma-promote kasi kahit na magaling ka, kasi may mga taong ayaw sa'yo ma-promote ka kasi parang na-overpower mo sila. Parang ganun lang rin naman yung naging parang motivation ko sa life. We are totally different. Like for example ako, if hindi ako gusto ng tao, Lalayo ka na. lalayo talaga ako. Alam nila yan, lalayo talaga ako. Pero siya, like, he can Haharapin swallow ka his pa niyan, ngingitian ka pa niyan. pride, ganun siya. Parang gusto ko kasing patunayan sa tao na meron kasi akong personality, may persona ako na nasimulan na hindi ko rin masisisi yung ibang tao kung bakit nila ayaw sa akin. Pala mura ako, pala pala talagang arugante ako sa content ko. So, parang pag nakikita kami sa mga event, oy, this is me, ito yung character ko, baka lang masyado mong nadamdam kung ano yung character na pinoportray ko. But again, I really do believe na character development is very important sa pagiging content creator. Kasi all of us, kahit hindi tayo nakakamera, may mga mali tayong nagagawa in life. Yeah. And what is important is that kailangan marunong kang mag-step up sa life. Kapag nakagawa ka ng mali, admit it and grow, 'di ba? Kapag nagkagawa ka ulit ng mali, kasi hindi naman ibig sabihin na nagkamali ka, nag-grow ka. Pag nag-grow ka, hindi naman yung parang forever ka na hindi magkakamali. Meron pa rin sa journey mo sa life habang nag-grow ka na magkakamali ka. So, you must have to admit your mistake and move forward, and mas kailangan tibayan mo yung pundasyon na meron ka. Kasi di ba nung nasa car tayo, parang nagbigay kayo ng hint ng mga tanong, parang nagbibigay ka ng sample. Nung nagbigay ka ng sample, yung question, which is yung question at miniisip na talaga ako. I don't know kung sasabihin yung plastic ako, pero to be honest, guys, dahil medyo natitipsy na ako, si mentor talaga. Hindi nga. O, tinan mo. Okay. Hindi ka maniniwala. Sabi ko na, alam ko Pero kasi mentor sabihin niya ako. Hindi ako yan, si Ford na yan. Hindi guys, hindi ko to sasabihin dahil si Dan yung friend ko matagal na, hindi ko to sasabihin dahil vlog na to. Hindi ka sure kung friend niya ka. Ay, hindi. Hindi ka sure kung totoo ako sa'yo. Ayun. So, hindi na siya yung Siya rin, vlogger. siya. Hindi, ang gusto ko kasi talaga kay Dan, nasabi ni Peter na kahit anong basher, kahit anong challenges, kasi nag-start kami, friend kami 2022 ata. 2022, ang savings ko nung 20,000. So, nag-plan. Ano ngayon? Nag-plan kami, magkita-kita, ganyan, nag-open kami, nag-ganyan ko to. Tapos, alam mo, sabi niya, tandang-tanda ko to, hindi ko alam kung maalala mo. Sabi niya sa akin, hihiram ka sa akin, papahiramin kita, pwede ka namang humiram sa akin ng pera. Pero hindi ko alam kung gaano kalaki ang pera niya noon. Kasi, mga starting Iyak yun. hindi ko alam kung maaalala mo to. Pero tandang-tanda ko kasi siya, yung mga small details na yun. Siyempre, yun yung memorable eh. Kasi walang-wala ka nun, tapos may mag-offer sa'yo nun. First meet up natin yun. Nasa Starbucks tayo nun, te. Tapos nagbunutan ng card. O, ganon. 20K na lang ang pera ko nun. Tapos, hanggang sa nagtuloy-tuloy yung friendship namin. Tapos, sinabi ko sa kanya, mag-a-abroad na ako pag-graduate ko. Kasi, wala na akong feeling ko sobrang wala na ako sa market ng TikTok kasi nga nag-focus ako sa school, which is bawal ako mag-post ng mga video. So, nawala ako sa FYP, something ganon. Tapos, umattend siya sa graduation ko. Ay, hindi ba alam? Na Naka-attend sa birthday niya? sa graduation, Alam niya, alam ko. Na-attend. Pero, syempre, parang yung effort ba na pumunta ka. parang kayo na yung gift. Oo, di pumunta siya kasi, syempre, taga-kabila siya, tapos taga-Mindoro ko malayo. Pumunta siya sa graduation ko, tapos inabutan niya ako ng mga medyas. Tapos pagtingin ko sa medyas, may 10,000. So, sa 5 pares ng medyas yun, so, may 10 packet ng medyas, binigyan ko siya 10,000. Sa bawat paan ng medyas, may tigwa 1,000. Oo, tapos kita ko, Well, I don't have the ways para itago yung pera, so ayun na yung binigay ko. sabi ko, syempre, first time ko makareceive ng pera na regalo, tapos sa friend ko pa na hindi mo ina-expect na yung something na gano'n. Tapos after nun, may letter yon. Hindi ko alam kung, may letter yon. Sabi niya, sana, Resibo yun for... wag ka nang sabi niya, sana wag, nakatago yung letter, sana wag ka nang mag-abroad. Kasi lagi ko siya sabi, hatid mo ako sa airport ha. Ganon. So, after nun, nag-September, nag-birthday ako. Nung birthday ko, may regalo siya sa akin, Pedro. Magkano yung Pedro? Parang worth 5,000. Yun yung kauna-una akong pinakamahal na bag na lagi kong ginagamit sa event na hanggang ngayon nasa akin yun.
O kahit may mga amag-amag na siya kasi hindi masyado nagagamit. Pero nasa akin siya. So ayun, so dun ko nakita na may kaibigan ako from zero to ngayon na meron na tayong ipon. Tapos, basta ang dami na naming napagdaanan ni Dan. At the same time, ang kinakamangha ko sa kanya, di ba lagi ko sinasabi sa'yo, yung sinabi ni Peter na, ang galing mo naman, kaya mong i-prioritize yung sarili mo, kaya mong humirap sa mga taong nanggagago sa'yo. Kaya niya, guys, sabi ko nga, kung may kilala kayong demonyo, huwag kayong mag-alala, may Satanas. Yun yung lagi niyang line, sabi niya, kung demonyo yan, ako si Satanas, huwag niyong kakalimutan yan. Tapos doon ko na-realize na, oh my God, sasamahan niya ako. Pagka may nang-aapi sa akin, pag walang-wala ako, nandyan siya. Though, si Dan talaga, sobrang prank ka niyan, mumurahin ka niyan, sasabihin niyan lahat ng masasakit. Kailangan mong tanggapin kasi ganun siya, sobrang prank ka niya. Pero, at least, hindi niyo finifilter yung sinasabi niya na, oh, okay lang yan. Pero totoo, hindi naman okay. Though may mga ganun tayong personality, pero siya kasi, ganun talaga siya. Kung masasaktan ka. Kung mag-stay ka. Kung umalis ka. Eh kami, ang dami na namin pagkatalo, pero andito pa din ako. Kasi sabi ko, wala, ganun na siya. At the same time, nakakatulong siya sa akin. So, hindi yung joke. Sobrang love talaga. Tangala mo yan, gago. Sa bagay. Pag nag-away nga kami, I guess iniiyakan ka ko naman. to eh. Well, actually, tama naman yung sinabi nila. Ay, taray. Hindi, meron akong ganong personality na because of my past experiences na medyo napagkutsaan, parang nadala ko siya as this power na ang mga taong mahal ko sa buhay ko, poproteksyonan ko. Kahit nasa baba ka, kahit nasa lusa ka pa. But to answer the question, my name a content creator na I really do admire the most. Before I say that, eto yung content creator na naging reason kung bakit ko kayo naging kaibigan. Kasi I cannot be a content creator kung wala akong motivation or inspiration. So, parang ayun yung naging pundasyon ko rin sa kaninang tanong ko. Naging pundasyon ko sa pagiging content creator kasi kung if I don't have the urge to be a content creator, wala kayo. I mean, wala akong kasamang mga ganito dahil baka di hamak nagtatrabaho lang rin talaga ako sa mga office. This content creator is sumalangit naman, it's Lloyd Cadena. Yeah. So, Lloyd Cadena talaga yung content creator na pinag-inspirean ko. Kasi, I have this parang pakiramdam. Actually, si Lloyd Cadena is just living nearby dito. And malapit lang yung cemetery dito sa amin. And yung nawala siya talagang kasi parang nalungkot ako. Maraming And iyakan nun. naging inspiration ko siya na kaya mo palang, kahit buhay squatter ka, kaya mo palang tumira sa village, di ba? Kaya mong tumira sa mga mamahali. At saka, lahat yun, pinasasalamat ko sa kanya for the reason na hindi ako tumigil maging content creator. Kasi kung if I stop, I wasn't able, I don't have the urge or I don't have the opportunity na makita kayo. Tagal pa to. Contour tayo from Vice Cosmetics. What's yours? Powder. Next question is, sa tingin mo ba masama ang ugali mo? Me? Gusto ko yun. Me? O, sige, go na. Ikaw na sa tingin mo ba masama ang ugali mo? I would say yes. Masama ang ugali ko kasi nga, a lot of moments also na parang nakayanan kong iwanan yung family ko from province just to pursue my dreams. Kasi sobrang laki ng dreams ko sa buhay, guys. Hindi naman masama yung ugali na yun. Pero Just for me. Just for you. Kasi, tawag ito, okay naman yung buhay ko talaga sa Davao. Sobrang stable naman siya. My mom is also a business person. Basta private school naman, wala namang, alam mo yun, wala siyang parang kailangan Hindi mo kailangan mag-strive makipagsapalaran din. Kaya lang Hindi ka kasi, tatawid ng dagat, Oo. Yeah. ng tatlong ilog, mga ganyan. kaya lang kasi, there's in me also na I want to achieve my dreams na ako yung nakakagawa using my own money, using my own diskarte. So, feeling ko, for me lang, until now, I have this guilt. Kaya may mga times na parang, may mga times na parang nakakonsensya ako, may mga times na kailangan ko i-update yung nanay ko. Oo. Especially yung nanay ko talaga, may Ayan family. na, nagdrama na yan. Pag, Hindi, seryoso. pag family ka sa usapan ito, medyo ano to eh. Iba kami tatlo ng Melodramatic family. talaga to family eh. na ako, tablado kayo. Go. Kasi ano siya, parang tawag ito, di ba I posted nga one time na sabi ko, hello nga no, bigla ka lang maiiyak kasi nga, sobrang busy mo sa buhay, achieving your dreams, pero hindi mo talaga namamalayan na while umaangat yung dreams mo, tumataas na din yung edad ng nanay mo. I have to admit that I'm not that kind of person. Mabuti ako, mabuti ka. I would give you like times 3 ng kabutihan na binibigay mo sa akin, pero I would give you times 3 ng kasamaan ng ginagawa mo sa akin. Ganon lang. Sa'yo. Ako, same ako kay Dan. Depende siguro sa tao. Depende sa pinapakita mong ugali sa akin.
Ano? Bubuin Ba't ba? pinudura? Ayun, oh. Malinis, oh. Kinamukha ako. Hindi, te. Medyo maitim pa nga yan. Dark shade nga nakuha mo. Dark shade yan nakuha mo, te. Namamalik mata ka lang. Alam nyo, naliliyo na ako. Blush on. Sa'yo. Hindi ka nagli-liquid blush. Ay, hindi ako nagli-liquid. Name a content creator na you wanna collab. Ako, yung one na collab, siguro, ngayon, gusto ko yung... Ngayon, anong pakilanman? Ako, gusto ko si Nathan Portes kasi feeling ko Di ba sinabi ko sa'yo? Sabi ko, feeling ko kasi magmamatch yung energy namin. Ang isa sa gusto ko makolab na content creator is Tito Mars. Oh my gosh, because I think we have the same energy. I mean, we have this persona na medyo aggressive. So, what if two content creators na medyo aggressive nagsama and pure entertainment ang gagawin na collab? Ano kayang pakiramdam? Parang ganon. Ganon yung idea. Ako gusto ko si Tito Mars. Parang matagal ko na siyang kausap. Siya na si Tito Mars. Pag nagtatanong kami, magkano rate mo dito sa ganyan-ganyan? Nagasagutan ka. But anyways, Tito Mars, I love you. Thank you so much for showing na ang isang content creator nagkakamali pero never siyang forever magkakamali. Yeah! Yes, di ba? Parang kayang mabago ang ugali mo if magpapakatotoo ka. Kasi I know, yung part na parang gumagawa siya ng content to hate other people, I believe that that's not really his persona eh. Kaya hindi nyo rin talaga ako narinig na, siya. There was one time na ginawa niya ako ng content kasi sobrang trending ng content ko about kay Rosmar sa Our Mansion. Pero alam mo, ginawa ko, kinenkoy ko lang. Kasi alam ko, kung clout ang ginagawa niya, ika-clout ko lang rin. Pero hindi ako yung parang personally nagalit sa kanya. Nag-fight back, hindi naman. Kasi guys, dito naman sa mundo ng content creation, parang dapat na tayo yung magkakakampi. Hindi na kailangan mag-away-away. Hindi na kailangan magsiraan. Kasi nasa iisa tayong mundo, dapat nga nagtutulungan tayo kung paano tayo aangat, di ba? Corrected fine. Bye-bye. Meron akong Stella Salye. Alam kong nababa siya. Meron akong Ellie. Si Ellie EJ Soto. Yes, Okay, okay. Pangatlo, si Yobab. Oh! I love you, Bob. We love you, Bob! Kasi different characters sila, di ba? Oo. Itong tatlong to, yes, ang isa sa kanila, like si Yobab, meron ng sariling business. Pero itong tatlong to kasi, so feeling ko sobrang different ng mundo at saka buhay nila sa kung ano yung pagkakabisi ko sa sa business ganun. Like for example kay Sally, kilala talaga siya as lasingera. Gusto ko malaman yung Off cam. yeah, it's yung mundo Normal na meron days siya. niya. Yes. Si Ellie naman may other world other than our earth. It's like kung sobrang gulo na ng mundo, Meron dadaling tayo kami sa pwedeng mga mainan. places na sobrang tahimik lang. Si Yobab naman, of course, despite sa, sa ano nangyayari sa kanya, mga bashing whatsoever, she can still, she's still standing. For example, her appearance, nagiging, ano naman talaga yun, even siya, alam niya din na minsan binabash siya kanya, pero she was able to, alam mo yun, dalhin yun kung paano, yung tama, yung pagiging, sabihin na natin, yung pagiging plus size niya, but the confidence, hindi siya aware na actually nakakabigay siya ng confidence also sa other people. Hindi lang siya specific sa plus size niya, but of course, you can also consider sa appearance ba sa face, sa how you speak, how you dress up. So, yeah. Perfect. Parang ako, I'm not against sa lahat ng content creator na nilagay nyo or nilabas nyo. Dahil lahat ng content creator may kanya-kanyang way of how they show entertainment to people. It's kasi pag content creator ka, always expect na it's not always na people will like you. Yeah. It's not always people will understand you. And it's not always na mag-aalign yung humor mo sa mga taong nanonood sa'yo. But what is important is you are being true to yourself. And at the same time, you are willing to grow and magbago kapag nakagawa ka ng mistakes. Yes. Kasi siguro tayo mga content creator, dapat marunong din tayo mag-explore. Para syempre, yung mga niche natin, yung mga nakasanayan ng tao, syempre, mauumay ang tao sa atin, yan na naman, scroll up na yan. So, dapat marunong tayo mag-explore, marunong tayong hanap ng ibang pwede nating gawin. Na hindi pa nila nakita. Oo, para mas interesting at hindi sila maumay na, ay, si mentor, iba naman yung ginagawa. Yun, so mas That's much part of better. the growth. Yes! I would like to add also. Ayaw mo pala mag-shot eh. Hindi. Kasi, especially, and hindi ko sabihin kung kailan yun. Pero but there was parang specific event sa buhay namin, kami mag-grupo, na, alam mo pag may nababash, doon mo ma-appreciate actually si Daniel. Totoo, kasi alam mo bakit?
pwedeng hindi kanya i-defend publicly, pero kapag magkakasama kami niyan, ang sasabihin niya, hindi, ituloy niyo lang. Ipakita natin sa tao na ganito tayo, hindi tayo apektado. So it's like parang, alam mo yung nauubusan ka na ng battery sa buhay, pero I-relive up ka niya. merong May power bank. Power bank yan. Huwag kayo magpaka-bother. Sige, tuloy natin. Mag-post mo tayo. Hindi, sabi yan, dire-diretso lang. Oo, yan yung turn niya. Ma, Dire-diretso lang. Kalakas lang, Kahit sa live kalakas. selling, dire-diretso na. Dire-diretso lang. Okay, next shot natin. Eyeshadow tayo. Eyeshadow kami guys, kasi Eyeshadow para hindi agad kami. matapos. Eyeshadow mo siya. Eyeshadow. Sino ako? Kumuha ka na lang sa akin eyeshadow. A piece of advice to all the aspiring content creator. Ako na lang mo. Okay, go. Guys, kung kayo gusto niyo talagang ma-achieve yung pagiging content creator, ang lagi kong sinasabi, pag may yung nagtatanong sa akin na yung advice nga, is be true to yourself. Kung ano kayo, yun na lang. Kasi merong iba trying hard. Ako naman, syempre hindi tayo lalayo talaga sa aking sa aking line. Business talaga. Ako advice ko, kasi dumadami din yung mga affiliates, dumadami na din yung mga business owners sa TikTok. Hindi talaga ganun ka-instant, okay? Like for example, if itong brand na to, ang laki ng sales, ang laki ng engagement nila, ang dami nilang products na nilabas, ang bongga na kanilang marketing, please mag-focus ka talaga. Mag-focus ka. Be smart! Sorry. Kailangan maging focus kayo kasi nga hindi lahat ng mga nakikita nyo maganda na malakas yung ganitong engagement, ganitong marketing experience, walang struggle na ini-encounter. Actually, ang dami din. Even may nag-affiliate ako, hindi lahat ng Hindi lahat ng Sa eyeshadow yan din dahil lang sorry. Hindi lahat ng mga ng mga contents nyo mag-boost, mag-engage. So please be consistent and always talaga tiyaga, okay? Huwag kayong panghinaan, huwag niyong itigil yung mga pangarap niyo just because of 1 failures, 2 failures. Please be focused. My advice to the people, mga aspiring content creator, my advice would be, make sure that you love what you're doing. Wow. Alright, next. Ay, sorry. Natakot siya, guys. Natakot, May. Natakot rin ako kahit alam ko. Ako nga, tikat nakita ko niya sa takot mo. Ano ang question na sa tingin nyo makaka-offend sa atin pero gusto nyong i-ask sa bawat isa? Oh my God. My question to... Oh my God, I'm so scared. Bakit tayo scared intelligent? Sabi mo kanya, viewers safe eh. My question to Peter. Oh my God! May time ba na na-feel mo na hindi ako kaibigan at kalaban ako? Hey everybody! Medyo nagpahaba ang usapan, but Hey guys, we're back! Did you miss us? Kasi 1:26 a.m. and we're still alive. bago! Mabaho ba? Update lang sa face natin. Update sa face. Update sa face. Wow. The apple, baby. Oh my gosh. Te, di ka foreigner. Ingit. Amoy singit yung asin. Actually, nakikita ka sa content eh, na for example, you are making subo, you're making yung mga other gestures ba na concern. Sinasadya mo ba siya? Kasi alam mo may camera. That's why people are praising you. Na parang, oh yan, green flag din pala. Ganyan. Hindi na subuan, sa mga Care. okay. Yeah, that's the question. To be honest, kung tatanungin ako ni Ford ako, naging totoo ba ako sa kanya? Kaya ako naman yung lasing naman. Huwag naman yun na-expect na magaling ako mag-ano. Oo. Magaling mo ka na. Ano, bakit sa lahat ng mga kaibigan mo, ako lang hindi mo nakukuha as paid? I knew it!
palagi kita na consider. Ever since kasi na ina-offer niya sa akin yung brand mo, ang lagi ko sinasabi, ayoko makipag-business partnership with you. Yun na nga. Pero glad na hindi tayo nag-work kasi I think na parang wala akong responsibility na pwedeng maghing hindrance ng friendship natin. Kasi alam mo, Magkakagulo. na hindi man ako kuwain, alam mo na gaano kita susuportahan sa business mo. Kaya ayun lang naman. Sobrang galing. Gaginalingan. Galing-galing. Ginalingan. Hindi mag-ubos at tatagalin sa grupo, ha? Hindi ka lang. Ay, puta! Ang dami naman yan, Dan! Ano ba yan? Ano yan? Ano to? Chowfan? Sopas. Main tissue. Tissue. Tama na. Hawakan mo na lang ang souvenir mo. Souvenir. Yap! Iadam! Alam mo, bakala. Galing isang tomboy. Ako yung pinakamalaki tawag sa iyo, si Dan. Alam ko, sinasabi niya. Ano naman sa salita? Wala kasi alam ko, hindi niyo kailangan ng pera. Madami ko yung pera. Kasi nagawa ko na lahat ng masay sa buhay ko. Kaya nga ako nag-work hard para sa inyo. Yay. Maingay sila. Mga lasing. You guys. One makeup, one shot. Oh guys, oh. Naghamon ng labas. Guys, they are drunk, I guess.